Kumusta po kayong lahat? Mabuti, yan. Pwede bang patiin mo yung katabi mo, sabi mo, good morning. Tapos sa kanan mo, tingnan mo, sabi mo, you are amazing. O yung galing sa puso, ah. Ayan. Tapos sa likod naman, sabihin mo, you are a child of God. Ayan, yun ang pinakamatinding title na meron tayo, di ba? So salamat sa Panginoon dahil isang magandang umaga na naman ang ipinagkaloob niya sa atin upang patuloy na makapag-usap, no? Bulay-bulayan yung salita niya at patuloy na umuwi, no, na patuloy na binabago ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa lahat po ng nakatutok dyan sa atin pong Facebook Live. At of course, batiin po natin ang lahat ng may birthday. Tag natin, batiin natin si Iris. Birthday niya ngayon. Happy birthday! Oh. Itag natin yung may mga birthday dyan. Kasi nga po, every birthday is a blessing. Amen po ba yun? Hello po sa Santa Rosa Police Station. Welcome. Wala po kaming kasalanan. Ayan. So, alam nyo po, meron po akong ilang mga taong tinext dahil I want prayer para po sa mensahe ng Panginoon. Shinare ko din po kanina. Every time po kasi na gumagawa ako ng yung parang pag naka-assign po ako mag-preach, lagi ako nagsistruggle. Yun po yung katotohanan. Lagi akong parang may problemas, lagi akong hindi makagawa ng message. Ayan. So, anong nangyari po, lagi po ako, alam niyo po yun, kasi po nakakapagod. Sino po dito may trabaho? Sino po napapagod na magtrabaho? Ang lakas ng ipil. Sino po yung dumadaan dito sa umaga, sa tarikan? Ano ba tawag dito? Yung tarikan, tuwing umaga. Yeah. Hindi, dito sa tarikan lang. Sino nakakaranas ng traffic dyan? Di ba? Nung hindi po wala pa pong pasok, ay siguro mga 5 minutes ko lang po tinatakbo yan. So, nung unang pasukan po ng public, naramdam ko po, 2 araw po akong na-late. Dahil 40 minutes ako dyan bago pa makalabas sa bayan. No? At pag uuwi naman, dadaanan ko din po ang bumabahang kabataan. So, ganun ka-traffic at ganun ka-stressful. No? Sino dito nasi-stress pag traffic? Amen, no? Naisip mo pa lang, parang pagod ka na. Kaya sinasabi ni Pastor na pagising mo, pagod ka na. Oo. Ganun ang pakiramdam ko. Kasi magdadrive na naman tayo sa traffic. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo ay buhay. Tingnan mo nga yung katabi mo. Buti, sabi mo, buti, buhay tayo. Oo, nandito tayong lahat, di ba? Ayan. So, last week po, ano po ba ang pinag-usapan natin? Philippians chapter 1. Ayan. Sino po nakakaalala ng title nung message last week? Ha? Ayun. So, yung mga topic is how to have a joyful life. Diba? Kung paano maging masaya. No? Kung paano ka mabubuhay ng may kagalakan sa ating Panginoon. No? At magpapatuloy po tayo dahil ang mensahe po ng Panginoon ngayon ay napakasimple. Lang po, alam mo yun, self-explanatory na pag binasa mo, alam mo na agad yung mensahe ng Panginoon. Pero, katulad po na kung paano ako inausap ng Panginoon, nawa yung rema ng Diyos no, ngayong umaga ay makamta ng bawat isa. No? Ay, sana po ang bawat isa ay umuwi ng may mensahe talaga na malalim na mula sa ating Panginoon kasi meron po talaga siyang mensahe. No, meron po talaga siyang mensahe. While preparing, grabe ngayong iyak ko sa Lord kasi yun pala, matindi ang magiging mensahe niya ngayon. So sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Sabihin mo sa katabi mo, excited ka na ba? Ayan, para walang matutulog tayo ay lagi mag-usap-usap. Ayan. So, ang chapter 2 po actually is all about Christ-likeness. No? So, paulit-ulit po tayo dito sa church na gusto nating maging tulad ni Kristo. Sino dito gusto maging tulad ni Kristo? Taas nga ang kamay. Ayan. So, yung mga hindi, sino pong gusto nyo maging tulad? Yung mga hindi nagtaas ng kamay. Tulad ng katabi mo? No? Yun yung gusto nating maging. No? Hindi namang maging. Kumbaga, tularan. Kasi we can never be like Jesus talaga. Wala po talagang magiging tulad ni Jesus na ating Panginoon. Sinusundan lang po natin siya. Ini-imitate lang po natin siya. No? At ngayong umaga, no, tatalakayin natin yon yung kung ano yung isinulat po ni Paul sa mga Philippians, kung paano patuloy na magiging tulad ni Kristo. No, kasi yes, sinasabi niya, salamat. Sa chapter 1, di ba sinasabi, natutuwa ako na nagpapatuloy kayo sa pananampalataya niyo sa Diyos.
Pero meron pa tayong mga ilang bagay na kailangan gawin para patuloy tayong maging tulad ng ating Panginoong Hesukristo. No? So bago po yan, inaaniyahan ko po muna ang lahat na yumuko, tayo po ay mag-pray. Na po, hingin po natin ang pagsama ng Panginoon. Lord, we praise you, we thank you, Panginoon. We worship you and we honor you this morning. Maraming pong salamat, Panginoong Yesus, sa iyong banal na presensya to the power of the Holy Spirit this morning. We believe, Lord God, that you are here at patuloy ka naming wini-welcome, patuloy ka naming itinataas. Take your place, Lord God, in this church and in this service, Panginoon. Ikaw po ang mangusap sa amin, Lord God. Nawa ang bawat isa ay hipuin mo. Bawat isa, Panginoon, ay kausapin mo na personal level, Panginoon, Lord God. At patuloy mo kaming baguhin, gamitin for your greater glory. Maraming pong salamat, Lord. Cover this place with your blood and we just allow the mighty moving of the Holy Spirit in this place. In Jesus' name, this we pray. Amen. Ayan. So, bago po tayo magpunta doon sa mga puntos, meron po tayong papanoorin na video. I want you to focus on the video. Talagang pakinggan ninyo at kung ano yung naging mensahe, no, ng video na yun. Kasi ito po yung magsasummarize, no, history ng ng about sa Philippians, no, kung bakit ba nakulong si Paul, kasi itong pinag-uusapan natin, yung letter niya to the Philippians habang siya ay nakakulong, di ba po? So ito yung history, bakit nga ba siya ikinulong? Where do we find personal greatness? Is it here or here? Maybe it's here or maybe even here. In the end, we find that the more we pursue these things, the more they leave us feeling empty and alone. In the city of Philippi, they had it all, and yet they eventually found that the path to true greatness comes not from status, but from the exact opposite place they were looking. 2,000 years ago, the Roman Empire was divided into two main classes of people, those who were Roman citizens and those who were not. Even though the Roman Empire controlled the Mediterranean world at this time, most people in the empire were not privileged enough to be a Roman citizen. Most of those who had citizenship were born into it, inheriting it from their parents. Some people were granted citizenship by performing a valuable service to the empire, while still others paid a large amount of money for the privilege. Why was Roman citizenship such a big deal? This status granted people unique rights, such as having access to special privileges under the laws of Rome. These included the right to appeal directly to the emperor himself for legal issues, as well as certain tax benefits. Because of this special treatment, Roman citizens became prideful and tended to think of themselves as the superior class, while looking down on non-citizens as the inferior bottom-tier class. For a long time, Philippi was a small, insignificant Macedonian farming community. However, that all changed in 42 BC when an important battle was fought there. This battle would eventually lead to Augustus becoming the new emperor of Rome. In honor of his victory, Augustus gave Philippi a special status as a Roman colony. This new prestigious status granted them all of the rights, privileges, and favor of Rome. This status also made Philippi an attractive place for Roman citizens to settle, and it became a major settlement for retired army veterans who were fiercely loyal to Rome. Their status as a Roman colony became a source of pride and prestige for the residents. They all tried to make themselves look important by adorning themselves with the best clothes and boasting about all of their great accomplishments. Then one day into this proud little community, Paul showed up. He proclaimed a message about Jesus who was neither a veteran nor a Roman citizen, but a lowly Jewish carpenter. And yet, many were attracted to his message, while others felt that this was a disgrace to their status as Roman citizens. Paul was eventually arrested, publicly beaten by the magistrates, and then forced to leave the city. Those who became followers of Jesus continued to face hostility, but despite this, they were not deterred. Their history as veterans had conditioned them to be unwavering in the midst of uncertainty and steadfast in their faithfulness to Paul and all that he taught them. In fact, they became one of Paul's most consistent sponsors, even during times of financial struggle. Now, about 10 years after Paul's initial visit, they have learned that he's in prison in Rome. As they had done before, they took up a generous offering for Paul to help him at this difficult time,
and sent it with a faithful Philippian Christian named Epaphroditus. When he reached Paul, Epaphroditus also shared a report about how the Philippian church was doing. The good news is that even in the midst of difficulty and opposition, they were steadfast in their faith in Jesus and continuing to grow and mature as Christians. Unfortunately, there was also some bad news. As mature as they were in their faith and generosity, there was still a part of their cultural behavior that they had never dealt with, their pride. Some of them were still striving for personal status and prestige, rather than serving and building up those around them. This pride was driving them apart and weakening the church. Paul's concern is their pride and disunity is opening them up to a new threat. There was a group of false teachers in the area who preyed on people's pride, telling them that they can attain a higher status before God and gain greater honor before others. This teaching all too easily tapped into the deep-seated Roman arrogance of the Philippians. So, how does Paul say that we are to attain true greatness before God? It's the simplest answer, and yet one that takes a lifetime of work. Paul says that we are to imitate the humility of Christ. What does that look like? It is not elevating ourselves in the eyes of others by trying to look the smartest, being the best dressed, or pretending that we are living a perfect life. Like Jesus, it's becoming a servant of those around us and seeking ways to make them better. As we grow in humility to serve those around us, we'll also grow in unity with one another and experience the Philippians effect. Amen. Ayan. So, ang ganda, no? Ganun pala yung nangyari. No, yung Philippi pala ay simpleng lugar lang na parang hindi masyadong importante. Kasi yung lugar na kung saan nandun yung mga Roman Empire, yun yung mga elite, kumbaga yung may importanteng status sa buhay. No, ngayon, nung sila ay nagpunta na yung ibang mga Roman empires doon, no, nagkaroon na rin sila ng confidence kasi yumaman na rin sila, tumaas na rin yung kanilang status sa buhay, nag-improve na rin yung kanilang buhay, yung mga Philippians, no? Sa Philippi, no? So ang nangyari, tumaas na rin ang kanila. Ano sabi na naging problema po nila? Pride. No, sabi yes. Sinabi ni Epaphroditus, sabi niya, di ba na, yes, yung church ay nag-grow, nanatili sila, dumami sila, pero ang hindi nila natanggal, or some of them are still difficult na matanggal yung pride. Everybody say, pride. No, yung pagiging makasarili nila. No, at yung pride na yun ang yun ang nagdi-divide sa kanila. Yun yung nagtatanggal ng unity sa kanila. At yun yung sinasabi ni Paul na kailangan tanggalin ng mga Philippians. No, for them to be humble at ma-imitate natin yung Panginoong Jesus. No, sa atin pong ngayong pag-uusapan, dito po iikot yung kumbaga importance. Actually, pag binasa nyo po yung book, yung second book of Philippians, naririto yung focus, yung importance, no? Kung bakit ba natin ginagawa ito. So, basahin ko lang po, no? So, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, si Jesus po ito, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Focus po tayo doon sa naka-highlight na yellow. I want everybody to read sa naka-highlight na yellow. Basahin po natin. 1, 2, 3. Kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Grabe, no? Kusa niyang binitawan yung pagiging kapantay ng Diyos. Iniwan niya yung langit, bumaba siya dito para sa iyo at para sa akin. Binitawan niya yung napakagandang sitwasyon, maayos na kalagayan sa langit
para sa iyo at para sa akin, para iligtas tayo, para abutin tayo. No? Kung ikaw yung, ito pong medyo sa preaching na ito, I want you to meditate po, no? Magkaroon tayo ng sariling assessment. No? Always find, ako po kasi pag nakikinig ako ng salita ng Diyos, lagi kong hinahanap yung ano yung para sa akin, ano yung magagamit ko para patuloy akong mabago ng Panginoon. So kung ikaw, tayo dito ha, kung ikaw ang kusang magbibitaw ng mga bagay na maganda na gusto mo na, magiging madali ba yung pagdidesisyon mo? Yes or no? Magiging madali ba ang pagdesisyon mo sa pagbitaw ng magagandang bagay? Hindi. O sige, para makapagdesisyon tayo, meron akong ilang mga itatanong ha, sasagot po tayo kung ano ang pipiliin nyo. Sino dito may mga trabaho? Taas nga po yung kamay ng mga may trabaho. Yan, yung kanina sinabi nga magtrabaho. Ako gusto ko na mag-retire ng 50 eh. Walang alam ko anong gagawin ko after nun. Kaya paplanuhin ko. No? Kasi nakakapagod po talaga magtrabaho. Ngayon, sa mga nagtatrabaho, ano pong gusto nyo? Promotion or demotion? Promotion, syempre. Anong gusto nyo? Mataas na sweldo o bababaan na sweldo? Mataas. The higher, the better. The merrier, di ba? O sa mga estudyante, sino mga estudyante dito? Taas ang kamay. Yan. Mga estudyante, anong gusto nyo? Mataas na grade o yung pasang-awa? Mataas. Siyempre, kaya nga tayo nag-aaral eh, di ba? Tapos kahit na nga minsan di tayo nag-aaral, nalulungkot pa rin. Bakit ako pasang-awa? Eh, hindi naman nag-aaral, di ba? O, sa may mga phone, anong gusto nyo? Touchscreen or takatak-takatak? Takatak-takatak. Yung ano tawag doon, keypad. Ano gusto nyo? Touchscreen. O, wala nga naman touchscreen na. Bumalik pa tayo ng technology, pabalik. Ayaw natin ng ganun, di ba? So dahil naka-aircon tayo ngayon, ano bang mas maganda? Aircon? Naka-aircon o depaypay? Ano? Aircon. No? Although nilalamig nga tayo dito eh. Kanina nga sabi ko yung turtleneck ko, hindi pa kaya eh. Parang kailangan pa sobrang lamig, di ba? Ano gusto nyo? Koronang ginto o koronang tinik? Ginto, syempre, di ba? Yung pang prinsesa at prinsipe. Can you just imagine, mga kapatid, kung gaano yung ipinagpalit ng Panginoon para sa'yo? Langit papuntang lupa. Pagiging Diyos, sa pagiging alipin, sa pagiging servant. No, yung maayos na kondisyon sa langit, papunta dito sa lupa na ang daming problema. Ganon katindi, ganon kagrabe yung ginawa po ng Panginoon para sa iyo at para sa akin, para abutin lang tayo. Deserve ba natin? Deserve? Hindi, pero grabe yung biyaya ng ating Panginoon. Do you agree? Say amen. Grabe yung biyaya ng Panginoon sa atin. Now, sabi doon, kusa niyang binitawan yung pagiging Panginoon niya. Pag sinabi natin kusa, ano yun? Kusang loob. O, pinilit ba? Hindi. Sabi mo nga sa katabi mo, walang pilitan. Sige, yung ganunin mo. Sabi mo, walang pilitan. Ayun, yun ang gusto ko, yung medyo naalog-alog si Bless eh. Walang pilitan. Dito po sa ating mga ginagawa sa Panginoon, wala po talagang pilitan. Kaya nga po, di ba, nagre-remind lang tayo sa bawat isa. Pero ikaw pa rin ang magdidesisyon. Nakakalugod, nakakatuwa na ang Panginoon kusa siyang nagdesisyon na bumaba sa lupa para iligtas ka, para maabot ka, para sa ating mga kasalanan. Amazing, di ba? Tanongin mo sa katabi mo, isn't it amazing? Oh, amazing. Grabe, magagawa ba natin yun? Hindi natin alam. At hindi natin magagawa kasi grabe yung pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa atin. Para sa akin. So, sino dito natutuwa doon sa mga anak na may kusa sa bahay? Ayan, oh, lakas ng amen, oh. Oh, may kusang maghugas ng pinggan, hindi na kailangan sabihan. May kusang magdilig, halimbawa. Diba? May kusang magbigay sa magulang, yung mga sumisweldo na dyan. Oh, walang kusa eh. Hihingan pa eh, di ba? So gusto natin yung may kusa, hindi pinilit, mula sa puso. Di ba? Pag mula sa puso, masarap tanggapin, di ba? Yung effort na mula sa puso.
No? Yung hindi ka pinilit na magsimba. Sino dito pinilit magsimba? Hindi, di ba? Kusa ka. Kusa kang nagsimba. Dahil gusto mo maparangalan ng Panginoon. No? Hindi natin hiningi na pumunta dito ang Panginoong Jesus, pero bumaba siya ng kusa para sa iyo at para sa akin. I hope nakukuha niyo yung mensahe na, Lord, ako, para sa akin, bababa ka? Sino ba naman ako? Akong makasalanan, di ba? Akong walang maibibigay sa iyo. Ganon kagrabe ang Diyos. No, sabi nga, ang kusa, di ba, ano yan? Automatic, free will. Na voluntary, willing kang gawin, gusto mong gawin. No? Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, walang pilitan. Ayan, walang pilitan. So dito sa Philippians, chapter 2, no, sama-sama po tayong matuto. Kasi ang ganda ng sulat ni Paul sa mga Philippians. At sabi ko nga, Lord, thank you. No, so thank you, Paul, kasi nagsulat ka sa kanila at nakarating sa atin yung sulat. No, nakarating sa atin yung sulat. At yun ang pagbubulay-bulayan natin ngayon. At yung summary niyan is Christ-likeness, to imitate Christ. No? Ngayon, sabi doon, kusa niyang binitawan. Dahil kusa niyang binitawan yung pagiging Diyos, nagawa niya yung dapat niyang gawin. Nakapunta siya dito, nailigtas niya tayo. So tayo, bilang mga anak ng Diyos, para makasunod din tayo, may kailangan tayong bitawan. At marami po tayong kailangang bitawan na hindi madaling bitawan. Kasi hawak na hawak tayo eh. 1,000, bibitawan mo ba? Bitawan mo, Kuya Ate? Hindi. Pero nalang ko ibabayad ko siya siguro na ano, di ba? Pero di ba, pag nawala sa iyo yung pera, sino dito nawala na ng pera? Nahulog. Di ba, nabitawan ko? Di ba? Sakit. Na pero dito sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, para patuloy po tayo makasunod, marami po tayong kailangang bitawan. Tulad ng ginawa ng Panginoon. Kasi kung ang Diyos po, hindi niya po binitawan yung pagiging Diyos niya that time para tayo iligtas, hindi po tayo naligtas. Tayo po dapat yung nagdurusa ng kamatayan. And that's why this morning, gusto po ng Lord, no? I encourage each one of you na bumitaw na. No? Kaya nga po, ang title ng message natin this morning is, basahin po natin. Everybody read. 1, 2, 3. Oy, may kumanta. Kusa ka nang bumitaw. Ikaw na yung magkusa. Bumitaw ka na. Yan. Sabi mo nga sa katabi mo, bitaw na. Ayan, pag-usapan natin, ano ba yung mga bibitawan natin? No, kasi kusa po yan eh, hindi ka pwedeng pilitin. Kasi kahit pilitin ka, pero ayaw mong bitawan, hindi pa rin niya mawawala sa'yo. Okay. Meron po tayong 3 points. 3 P's na kusa mong bitawan. Okay? Everything starts with letter P. And then, guess the P and win. Oh, ayan ha, may premyo tayo sa makakahula. So, first P. Sige, Chris. Pagiging makasarili. Dahil dyan, may tama ka. O, palakpakan natin si Lord. Halika, panghimagas. Panghimagas. Ayan, pagiging makasarili. Sabi ko po sa inyo, very self-explanatory. At kahit kayo, pag binasa nyo, yan po yung nakasulat. Okay? So, basahin po natin sa verses 1 and 2 ng Philippians. No? Chapter 2. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, magkaisa kayo sa puso at diwa. Ganda, no? Sabi doon, 1. Everybody say 1. Yan. So yung mensahe po dito, we should be one in Christ. Iisa lang po tayo. One in mind, one in heart, one mind, one spirit. Sa bahay, ganun din po dapat. Iisa. Pag sinabi ni tatay, dito tayo. San si nanay? Dito. Dito, mga anak dito, wala na. Di ba? Sa cell group, sabi ng cell leader, dito tayo. Nasaan si mga cell members?
dito tayo. Dito, one. No? Sa trabaho, ganun din eh. Sabi ng boss mo, ito gawin mo. Pero parang di ko gusto sabihin, pinagagawa ni boss eh. Bahala siya sa buhay niya. O hindi ko gagawin, di ba? Dito ako pupunta. Sabi doon, one mind. Say one mind. Say one heart. One spirit. Why? Kasi po, we are all uniquely unified. Sino po dito sa bahay, magkakaiba sila ng attitude? Amen. Sino dito sa cell group, magkakaiba din sila ng attitude? Sa trabaho, pare-pareho ba kayo ng attitude? Hindi. Kasi lahat naman po tayo ginawang unique ng Panginoon. Wala nga tayong talagang kamukhang kamukha eh. Tingnan mo katabi mo. Magkawangis ba kayo? Hindi, pareho lang kayong may kamay, ganyan ba? Pero unique. Sabihin mo sa katabi mo, unique ka. Pero dahil unique ka, siya ay iba, ako ay iba, may mga pagkakataon na hindi tayo magiging pareho ang iniisip. Tama po ba? So, pag hindi pareho ang iniisip natin, ano ang magiging result? Conflict ngayon. Kaya nga may debate. Diba? Kaya nga may mga usapan, may kung ano-anong pag-aaway. No? Pero alam niyo po, as long as it is healthy conversation or healthy debate, di ba meron nga ganung mga healthy debate eh. Yung brain ko at brain mo, kuya, mag-uusap tayo. Ano ang sa tingin mo ito? Ito sa tingin ko ay ganyan. Ngayon, magpagsasamahin natin yung utak natin. No? At magkakaroon tayo in between na anong magiging solution natin. Diba? Ikaw din ate, for example. O kayo, mag-asawa po ba kayo? Hindi. Sorry na po. O ano ba sila? Nag-usap sila. Tawa naman ito. Nag-usap sila tapos hindi naman pala sila okay sa bawat isa. Maghahanap ka in between na magiging okay kayo, tama? Kasi nga, unique tayo eh. Hindi pwedeng yung iniisip ko, iniisip din niya. Di pareho na tayo, na minions na tayo niyan. Diba? Hindi eh. Unique tayo ginawa ng Panginoon. Pero alam niyo po ang kagandahan, we are all uniquely unified. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa pagbaba ng Diyos, nalaman natin ang dapat natin gawin para maging tulad niya, iisa lang yung ginagaya natin, ini-imitate natin, si Jesus. Nalalaman natin paano natin aayusin or i-adjust yung mga sarili nating ugali or attitude or character para mailapat natin sa iba, para maging one in Christ. Amen po ba? Kaya, pag may mga conflicts or halimbawa meeting sa office, di ba? Or meeting sa school, di kayo nagkakasundo, di ba? Yung mga estudyante, ganyan din. Yung anak ko, minsan magsusumbong yan. Ito sabi kong gustong ipamigay sa classroom eh. Ayaw naman itong isa. Abay, magkasundo kayo. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, magkasundo kayo. Kasi ang nangyayari po, hindi one ang mind, hindi one ang heart, hindi one ang spirit. Kaya po nagkakaroon ng ganong pagtatalo. Ano nga po yung first P natin? Pagiging makasarili. Yung me syndrome. Yan. Everybody say me syndrome. Ako. Paano naman ako? Ano naman ang sa akin? Bakit wala ako? Diba? Kasi gusto natin lagi, tayo. Magkakaiba, ngunit pinag-isa tayo. No, kaya yun yung parang sinasabi ni Paul na, magkaisa kayo. No, huwag kayong makasarili. Yun yung una nating point. No? So, tanggalin na natin yung me natin. Kasi, ang sabi ng Lord, others muna, servant. No, ganun ang ginawa ni Lord. Kinalimutan niya yung sarili niya. No, binitiwan niya muna yung right niya as Lord para abutin ka, para pumunta sa atin. No, iligtas tayo. Ngayon magkaroon tayo ng self-assessment. Ask yourself. Tanungin mo yung sarili mo. Number 1, am I building up others? Am I building up others? Sa bahay, sa eskwelahan, sa trabaho, sa church. Kapag ba ako kausap, nabibuild up ko ba yung tao? Yung confidence niya? No, nai-improve ko ba siya? O parang lagi na lang pag ako ang kausap, ako ang magaling. Ito ang gawin mo. Ako ang tama. Diba? So am I building up others? Sabi mo nga sa katabi mo, build up. Parang alam mo yun, pag kinausap ka,
yung tao, wala ng pag-asa, magkakaroon ng pag-asa. Kasi, uy, kaya ko pa pala to. No? Hindi yung, ikaw wala ka nang ginawang tama. Diba? Ikaw lagi ka na mali. Second, do I care about how people perceive me? Alam niyo po, lagi na sinasabi, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Yes, tama po yun. Lalo na kung, sa tingin ko, lalo na kung ang mga pinag-uusapan naman nila or sinasabi nila pertaining me ay wala namang kabuluhan. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Pero as Christians, na tayo tinawag ng Panginoon, we should do care, no, doon sa how people perceive us. Paano tayo nakikita ng mga tao? Kaya nga po nakarinig na po kayo ng, Christian ba yan? Christian pala yan? Ay, hindi nga, Christian. Di ba ganon? Kasi, hindi halata. Sabi mo nga sa katabi mo, halata ba? Halata bang Christian? Di ba? Kasi alam niyo po, ang dali po talagang maging Christian sa church. Amen po ba? Ang daling ngumiti, magpuri, mag-ano sa Panginoon. Pero alam niyo po, ang real challenge pag nasa labas na po tayo. No, paano ba tayo tinitingnan ng mga tao? Yan naman, pa-church-church lang naman yan. No, pero paglabas niyan, nag-iibang anyo yan. Nagpapalit ng damit. Lumalabas ang mga hindi dapat lumabas. Diba? Nagpapalit anyo, okay, labas na ng church, hubad. Diba? Paano ba tayo tinitingnan ng Lord? Ay, ng ibang tao. No, of course, si Lord, alam niya eh. Alam niya kung sino tayo. Alam niya kung sino ka sa bahay. Alam niya kung paano ka makipag sa mga office mate mo, sa mga kaklase mo. O kung ikaw ay negosyante, paano mo i-treat yung mga customer mo? Alam ni Lord. No? Pero dito, do I care about how people perceive me? Assess natin sarili natin. Ako ba ay healthy pa nakasama? Sa trabaho, sa cell group, sa negosyo, sa community where we belong. Gusto pa ba nila akong kasama? No? Okay pa ba ako? O baka may kailangan akong gawin, bitawan sa sarili ko? No? Do they see Jesus Christ in me? Tingnan mo nga yung katabi mo. Kita mo ba si Jesus? Ay, kita si Jesus. Tingnan mo yung katabi mo, blooming ba yan? Blooming. Pag nakay Jesus po, pag naglilingkod, blooming yan. Ay, di ba? Kasi binibigyan ka ng kakaibang joy ng Panginoon na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Alam niyo po, yung sabi nga ni Pastor, di ba? Nag-iisip ako ng mag-migrate. Pero naghahati pa rin ang katawan ko. Kasi sabi ko, Lord, kung ano man yung plano mo, kailangan plano mo. At kailangan masusunod pa rin yung purpose mo sa plano ko. Baka naman ako'y plano lang ng plano kung saan pala ako papupunta. Nagkapera nga ako na wala naman ako sa'yo. And hindi yun ang gusto ko. No, kaya patuloy pa rin po akong nananalangin. Ina-assess ko pa rin yung sarili ko. Jen, ano bang gusto mo sa buhay mo? Di ba? Saan mo ba gustong pumunta? No, pero always, no, babalik po tayo doon sa gusto nating maging. Maging tulad ni Jesus. Everybody say Christ-like. No? Kahawig, kagaya, ini-imitate natin ang Panginoon. How well do I serve the people around me? Yung mga tao na sa tingin natin ay mas mababa sa atin. How do we treat yung mga dispatcher? How do we treat yung mga naglilinis dyan? Or how do we treat yung mga tao natin if we have people, yung mga anak natin? Do we serve with all of our hearts? No, na parang tulad ni Kristo. O parang lagi tayong mataas sa kanila. Parang lagi nating iniisip na we are more than them. Better than them. Now, how well do we serve people around me? And how is my relationship? Yan, isip-isipin mo na ngayon. Kumusta ba ang relasyon mo sa iyong pamilya? Sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kamag-anak, pinsan, tiyo, tiya, lolo, lolo, manugang, apo sa talampakan, yung kamag-anak. No? Mga classmates mo, mga colleagues mo, churchmates, how is my relationship? Alam niyo po, maigi po kasi yung parang mamuhay ka ng may kapayapaan, ng may joy ba? No? Yung parang ang hirap kasi papasok ka sa isang lugar, tapos may kaaway ka, o kaya may kataasan ka ng kilay. Di ba? O kaya may parang iniilagan ka. Kasi ayoko yung taong yan. Di ba? Na-offend ako niyan. Ayoko sa kanya. Di ba?
Assess yourself. Christ-likeness po ba yon? Hindi. Tanong, madali po ba ang Christ-likeness? Hindi po. Sabi ko po sa inyo, hirap na hirap nga po ako eh. Hirap na hirap nga po ako. Alam ko po tayong lahat nag-struggle. Pero remember, araw-araw po tayong binabago. Sabi doon sa video, di ba? Isa lang naman ang susi para matanggal yung pride. Maging humble, maging tulad ni Kristo. Isa lang ang susi, pero mahirap gawin. Ang pinakamahirap gawin. Maging tulad po ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga po lagi po tayo sa biyaya lang po talaga ng Diyos. Wala pong kayang magmalaki. No, na magagawa lang natin, sabi doon sa verse mamaya, babasahin natin, no, gawin mong lahat ito na may pag-ibig sa Diyos dahil siya ang tutulong sa iyo na magawa mo yung mga bagay na yan. No, kaya i-assess po natin yung mga sarili natin. Santiago 3:16, sabi dito, sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Yung pagkakakampi-kampi, yung hindi pagkakasundo-sundo, yun daw po yung sinisimula ng kaguluhan. Tama po ba? Kasi may team A, may team B, may team C, D. Ang daming kalaban, Diyos ko po. Diba? Pero alam niyo po, one thing na na-realize ko rin ngayon lang, nakakapagod pong makipaglaban. Tama po ba? Makipagsampalan, maghapon. Naalala ko kasi si Mama Angie nang sabi, pinagsuntukan daw ayaw niyo tumigil mag-away Si Ellie sa kasi Pastor Alan. Ayaw matigil, sige mag-away kayo. Pagod na raw sila, nag-away pa rin sila. Diba? Tama na po. Hindi, mag-away kayo. Nakakapagod po. Nakakapagod mag-away. Kaya sabi doon, mamaya, ay pa-surprise. Second P muna tayo. Nasasabi ko na lahat ng point eh. Second P, sino tataas ang kamay? May premyo. Ate Lisa. Pagyayabang. Dahil dyan, may tama ka. Ay, hindi chocolate yung kanya. Ito po. Ay, ref magnet. May natira from Cebu. Pag yayabang. Aray ko. Lord. Nakasulat po. Philippians 2:3-4. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Oh my God. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magyabang. Huwag kang magyabang. Alam niyo po, ito very striking. Ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Kasi minsan, akala natin, like halimbawa, I don't know kung makaka-relate po kayo, dahil Christian tayo, alam natin ang mali sa tama, di ba? So when we go out there, makikita natin yung mga taong may ginagawang masama. Tama po ba? Ay sasabihin natin, ay buti pa ako, ganito ako siya, hindi. Kawawa naman siya. Di ba? Kawawa naman siya. Diba? Ay, buti pa ako, may trabaho, ay siya wala. Ay, buti pa ako, ang ganda ko, siya ang pangit. Diba? Sabi doon, ituring mo yung sarili mo na mas mababa sa kanila. Kahit na alam mo sa sarili mo na mas mataas ka. Kasi si Lord nga, alam ko, Diyos ako, ba't naman ako bababa sa inyo? Mga tao kayo eh. Pero alam niyo po, grabe no? Si Lord, hindi niya iniisip yung sarili niya na mas mataas kaysa sa'yo. Bumaba nga siya eh. Mas nagpakababa pa nga siya, hinugasan pa niya yung paa ng mga alagad. Mas bumaba pa. Yun po yung tawag sa atin bilang mga anak ng Diyos. Again, mahirap, madali. Mahirap. But then, again, sabi po, tutulungan tayo ng Panginoon, patuloy lang tayo na magbitaw ng kailangan nating bitawan sa sarili. No? Magmalasakit daw po tayo sa kapakanan ng iba. No? At hindi lamang yung sarili natin. Kasi tendency po talaga natin, isipin muna yung sarili natin. Amen? Do you agree? Galit na po ba kayo sa akin?
Alam niyo po, sabi ko nga, Lord, grabe yung salita mo, no? Simpleng-simple, arok na arok namin. Pero ang sakit. Ang tindi ng tama na parang, Lord, ang hirap naman maging tulad mo. Ang hirap bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Pero, ayaw pa siguro. Di ba? Ang hirap eh. Ang hirap magbitaw. Pero sana kausapin po tayo ng Panginoon. Kasi, ito na po talaga to eh. Mga anak po tayo ng Diyos. Wala na po tayong choice kundi bitawan yung mga bagay na yan. Sabi mo sa katabi mo, wala ka ng choice. Bumitaw ka na. No? Wag magyabang. Sabi doon, Santiago 4:6, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Sabi no, siya mismo, ayaw niya na nagmamataas tayo. Gusto niya, nagpapakumbaba lang tayo. At kapag tayo na yung naibaba, itataas niya tayo. Tulad ng ginawa ng Panginoon kay Jesus, ng Diyos Ama sa kanyang anak. No? Sabi doon, wala nang ibang pangalan na hihigit pa sa ating Panginoong Jesus. Kaya when you worship Jesus, the name above all names, the Lord of Lords. Wala nang iba pang hihigit sa kanyang pangalan. Nang dahil sa kanyang pagpapakumbaba, sa paggawa, sa nais ng Ama. No? Kaya, magpakumbaba tayo. Everybody say, magpakumbaba. Be humble, stay humble. Yung iba po kasi, yes, humble, wala akong trabaho ngayon. Lapit ako kay Lord. Nung nagkatrabaho, nag-change, nag-change character uli. Diba, namamaypay na ng biglang ganyan, diba, sa video. Tumaas na ngayon ng ere. Diba? Dapat po, ang tawag dyan, i-assess din po talaga natin yung sarili natin. Especially, ito lang po sa akin, especially when we say our testimony, because God knows our hearts. Alam ng Diyos kung tayo ay nagtitestimony with all of our hearts nang may pagpapakumbaba, lifting the name of God, or itinataas lang natin yung mga sarili natin. Kasi bilang tao, may ganong character sa atin eh. Kasi nga, talagang makasalanan po tayo eh. Minsan, ayaw natin, pero parang yung isip mo, na, yung galing mo. Diba? Ang ganda mo. Kaya mo yan. Ang ganda mo. What was yung example? Ang ganda. No, stay humble. Manatili ka kahit anuman yung ibigay sa yung pagpapala ng Panginoon, anuman ang marating mo, anuman ang ma-achieve mo. Stay humble. Everybody say, stay humble. Akbayan mo nga yung katabi mo, sabi mo, stay humble. Kasi may tendency po, pag nagmataas ka, nakakatakot po kapag binaba tayo ni Lord. Yun yung pinakamatinding pagbagsak na mararanasan mo sa buhay mo kapag Diyos na ang nagbaba sa atin. Pero pinakamasarap na feeling na pagtaas na kayang ibigay, higit pa sa promotion sa trabaho, kapag ang Diyos ang nagtaas sa'yo. Amen? So stay humble. Have a servant heart. Everybody say servant. Hindi po madali yan. Maging servant. Pero si Lord, di ba? Noong panahon po kasi, ng panahon ni Lord, talagang pag sinabing servant, wala yan, di nga yan nagsasalita eh. Pakikuha to. Yes po, Master. Gawin mo yan. Yes po, Master. Walang say ang mga servant. No? Pero ang Diyos, no? He came here to be a servant para masunod ang kalooban ng Panginoon. Mapagpakumbaba, hindi nagbababa. Kasi minsan, pagka tumaas na yung accomplishments mo, nag-achieve ka na, tumaas na rin yung confidence mo, ang tendency, no? Hindi ka nga nagmamataas, nang bababa ka naman. Nagbibilittle ka naman. No? So, mapagpakumbaba, pero hindi nagbababa. Kawikaan 27, verse 1 to 2, yan. Basahin po natin lahat para magrema sa atin. Okay, everybody read. 1, 2, 3. Huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas, sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw na iyon. Huwag mong purihin ang iyong sarili. Pabayaan mong iba ang sa iyo ay pumuri. Self-explanatory po yan. Hayaan mong iba ang magpuri na magaling ka. No, na kayang-kaya mo.
gawin ang mga bagay na yan, na na-achieve mo ang mga bagay na yan. No, wag mo rin daw ipagyabang na bukas, punta akong Boracay. Eh, bukas wala ka na pala. Di ba? Naman ng 10 minutes. No? Wag daw natin ipagyabang. Lord, if it is your will, bukas, nasa Boracay ako. Sana maganda ang araw. Di ba? Wag mo rin daw, hayaan mo yung ibang tao magpuri sa'yo. Halimbawa si Liddy, sabi niya, Liddy, ang ganda mo. Ay, di ba masarap yun? Ang ganda mo. Pero pag sabi ni Liddy sa akin, di ba ang ganda ko? Ay, pilingera. And then siya, ganda ka? Ganda ka, be? Mas magandang ibang tao yung nag-a-uplift sa'yo kasi tinataas mo yung sarili mo, ibang-iba kasi yung dating. Diba? Kaya wag daw nating purihin yung sarili natin. Allow other people to, to recognize your efforts. Wag magmula sa'yo. Kasi wag kang maging mayabang nga eh. Wag nga daw tayo magmataas. Ang galing ko talaga. Diba? Hindi. Pag sabi, ang galing mo, di mas masarap yung feeling kesa sa'yo mismo nagmumula. Okay, third P. Dan, 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 dan. Yan po ang pinakamagandang premyo sa lahat. Taas po ang kamay. Tingnan natin, tama ba siya mga kapatid? Ayan, pagrereklamo at pagtatalo. Dahil dyan, sa iyo ang pinakamagandang premyo. Pagrereklamo at pagtatalo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang reklamador. Aray ko po. Basahin po natin from, baka sabihin nyo, ginagawa-gawa ko lang to. Verses 14 to 15 po. Gawin ninyong lahat ng bagay nang walang pagrereklamo o walang reklamo at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Masama, baluktot, napakagulo na po ng mundo at expected po ng Panginoon na tayong mga anak niya ang magiging ilaw, ang magiging iba doon sa mga tao na nasa kadiliman or baluktot at masamang sanlibutan. Walang reklamo at pagtatalo. Sino dito may kakilalang reklamador? Nay, sino po ba reklamador? Sino dito may kakilalang hilig makipagtalo? Diyos ko, day, lahat na lang ng bagay may point siya. May point ka. Yeah. Ito po ang ituturo sa atin ng Lord. Listen more, talk less. Everybody say, listen more, talk less. Madali, mahirap. Mahirap. Abay, habang nagsasalita siya, nakikinig ka, nag-iisip ka na, ano bang sasagot ko dito? Di ba? Wait lang, ito point niya. Wait lang, ito ang point ko. Di ba? Kasi lagi tayong gusto nating may masasabi tayo eh. Pero imagine, no, nung si Lord mismo kinakausap, sino ka ba? I am who I am. So after no inulit pa, nasabi ko na. Di ba? Hindi niya na inelaborate pa, ako nga yung Diyos. So bumaba ako para iligtas kayo. Hindi siya na ganun eh. No? Nakinig lang siya. Ginawa lang niya yung mga bagay-bagay. Sabi mo nga sa katabi mo, listen. Kasi sa pakikinig po, minsan bumababa yung fire ng pagtatalo. Amen? Ito ha. Everybody read. Be the problem solver, not the conflict maker. Pag may conflict, imbis na magreklamo, mag-isip ng solusyon. Mag-contribute sa magandang bagay na pwede nating magawa dito sa napakapangit na sitwasyon. Be the problem solver. Next, create positive discussions and eliminate negative conversations. Positive, palitan ng, negative, palitan ng positive. Now, create positive discussions. Alam niyo po, napaka-sarap mag-usap ng kayo. Yung lahat kayo masaya, yung positive lahat. Kayo, anong masasabi mo? Ikaw, anong masasabi mo? Okay, sige, paganda yan. We take everybody's opinion. Pero pag yung negative na yung conversation natin, hindi ka tama eh. Ako tama. Ano ba naman yung ideyang yan? Di ba? Yung mga ganon. Eliminate po natin yon. Think before you speak. Isipin mo muna, kapatid, tayong lahat, pag nagsasalita po tayo, ito bang sasabihin ko ay makakatulong dun sa tao? Or baka naman itong sasabihin ko, ma-offend siya.
Pero kung ma-offend siya, ano naman yung magiging result sa kanya? Paano ko ba sasabihin in a way na hindi siya ma-offend na makakabuti nga sa kanya? Gets niyo po? Think before you speak. Kasi minsan, baka po salita lang po tayo ng salita, no, gusto lang nating maibigay yung point natin, hindi na natin na kino-consider yung magiging feeling ng ibang tao. Sabihin natin sa katabi natin uli, think. Sabihin ulit natin sa katabi natin, listen. No? So think before you speak. Isipin po natin sa bahay, halimbawa, bago ko ba sabihin to sa anak kong to, baka naman pag sinabi ko na to, naglayas na sa sobrang tindi ng pinagsasabi ko, maghuhugas lang naman ng pinggan. Diba? Ang tindi ng level ng pagalit. No? Sa opisina, ang dami ko nang nasabi, na-offend ko na tong isang tao, samantalang may punto naman siya. Ikaw lang naman kinonsider mo sarili mo. Diba? Sa simbahan, ganun din, sa mga ministry na meron tayo. Let us always consider yung point ng bawat isa. At babalik tayo doon sa point number 1, di ba, na dapat nagkakaisa tayo. One mind, one heart, and one spirit. Everybody say amen if you agree. So listen more, talk less. Let your light shine. Yan. Kasi tayong mga Kristiyano, tayo daw ay may ilaw. Amen? O tingnan mo ulit yung katabi mo, nag-iilaw ba? Nag-iilaw ba? Sabihin mo nga, magningning ka. Para tayong mga bituing may ningning sa kalangitan. No? Na pag nakita ka, itong taong to, napaka-positive outcome. Pag nakita ko to talagang, parang na-uplift ako, na-encourage ako. Pero itong taong to, pag nakita ko, parang ang dilim ng mundo. Di ba? Na parang, end of the world na agad. Di ba? Yung mga mukha natin. So again, everybody say, let your light shine. Sa trabaho, sa bahay, sa community, sa mga ministry natin, sa lahat ng ginagawa natin. Kasi sabi nga, di ba, ni Paul, tanggalin natin yung pride. No? Tanggalin natin yung pride. Yan, James 3:2, sabi dito, lahat tayo ay madalas na magkamali. Amen po ba doon? Sino dito hindi nagkakamali? Sabi doon, kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap. Sa English version, he is perfect. Mayroon po bang perpekto? Wala. So lahat po tayo nagkakamali. Kaya dito po sa akin ang message na dito, make rooms for improvement or for mistakes. Pag nagkamali yung kasama mo, naman tayo, magparaya. Di ba? Parang, sige, pagbibigyan. Ganon, parang yung, sige na nga, sa susunod always give chances. Everybody say chances. O kasi nga tayo, meron tayong ilang chance binigay ng Lord. Sobrang dami nga Di ba? At lahat po tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. At napakasarap pong pakinggan kapag yung taong nagkamali ay nagsusorry. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, sorry na. Diba? O kaya sabi mo sa kanya, mag-sorry ka na. O kasi hindi pala siya nag-sorry dun sa taong nakasakit siya. No, lahat po tayo nagkakamali. Kaya nga po, ano yung point natin dito? Sa pinato? Ay, sa tama? Anong point yon? Ano po? Yun. Kaya huwag ka masyadong reklamo ng reklamo. Nagkamali naman ito. Grabe naman itong ito. Yung pala isang beses lang naman nagkamali, di ba? Bigyan mo naman ng chance. No? Huwag na agad magtalo, magreklamo doon sa pagkakamali ng tao. Kasi alam niyo po sa bahay, yun po ang pag madami pong pagtatalo, yun na yung nagsisimula ang gulo. Amen? Oh. Yung walis. Paano ba itinatayo ang walis? Naalala ko lang. Paano itinatayo ang walis? Ay, nakasabit na ngayon ang sosyal. Di ba? Nakasabit na. Pero nung araw, di ba, pag inano mo, nakatayo siya, yung handle yung nandun. Kasi pag ginanon mo, mabubuka ka yung di pagtatalunan nyo, gagalit si mama. Dapat hindi ganyan ang pagtatayo ng walis. Di ba? Hanggang sa lumawak ang problema dahil lang sa walis. No? Kaya lahat nagkakamali, pagbigyan na nagkakamali. Amen?
Pero iba po yung open rebuke ha. Pag nagkamali siya, okay, sabihin mo mali ka. Pero wag mo nang palakihin pa na talaga namang dinikdik mo na yung tao. No, sobra na ang pagkakapagalit, pero isang pagkakamali lang naman. Always make room for improvement or for mistakes. No, magpatawad, magparaya, magbigay. Sabi po dito sa Kawikaan 17:14, yan. Ang pasimula ng pagkakaalit o pag-aaway ay gaya ng bunga ng tubig. Kaya't iwan ninyo ang pagtatalo bago mag-init sa pagkakaalit. No, mayroon kasing mga pagtatalo na kailangang stop na. Kasi pag nagtalo-talo pa, ang sunod nun, sabunutan. Sunod nun, suntukan. O suntukan na lang hindi tayo magkasundo Di ba kaya nga may ganun No, kaya yung iba na talaga nagbabarilan na lang kasi tindi ng pagtatalo. So sa bahay po natin, dito sa church, sa cell group, sa trabaho, kung saan ka man naroroon, kapag nakikita po natin na magtatalo na, stop na. No? Sabi mo nga sa katabi mo, wag na tayong magtalo. Again, sabi mo, wag na tayong magreklamo. No? Yun po kasi yung nagiging simula ng gulo. No, iwan na natin. Kapag nakikita po natin na lumalala na. So, yun po yung 3 P's natin. And then, pupunta naman po tayo sa next natin. Ito po ay 3 M's. 3 M's na kusa naman dapat nating gawin. Siyempre, meron tayong binitawan, meron tayong hindi nagagawin. Papalitan naman natin ng 3 M's na dapat naman nating gawin. Base dun sa itinuro ni Paul sa mga Philippians. Okay. So, ito po wala ng premyo. May sagot na rin po agad. Okay, first M. Everybody read. 1, 2, 3. Magkaisa at magmalasakit sa isa't isa. Isang bagay na hindi rin po madaling gawin. Amen? Kaya nga po, meron tayong mga votation, meron tayong mga election, meron tayong mga deliberation. Kasi hindi po talaga tayo magiging pare-pareho sa desisyon. No? Normally, sinasabi natin, majority wins. Diba? So kung sino yung nanalo, mag-usap tayo, board of directors tayo, example, officer tayo. Ito yung mapag-usapan natin. No? Kung sino yung mas madaming boto, siya yung susundin. Pero syempre, kung sino yung hindi nasunod, ano yon? Anong attitude nun? Bitter. Yun ngayon yung sabi ko. No? Ngayon, pag nagdesisyon kayo, tapos mali yung desisyon, ano sasabihin nung sabi ko na nga ba, mali ang desisyon nyo. Ako talaga ang magaling. No, magkaisa, magmalasakit sa isa't isa. Let's read from Filipos 2:1-2. Yan. Basahin po natin ang sabay-sabay yung naka-yellow. 1, 2, 3. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Yan. Babalik pa rin tayo doon sa sinabi kanina na one mind, heart, and soul. Para sa Lord. Para tayo magkaroon ng pagkakaisa. Na lagi tayo magkakaroon ng kumbaga ay maayos na closing ng mga meetings natin. Ay, ayaw na po. Ayan. Next M, everybody read. 1, 2, 3. Magpakumbaba at maging masunurin hanggang wakas. Alam niyo po, ito po yung isa sa mga yung ginawa ng Lord. No? Nagpakumbaba siya at naging masunurin siya hanggang wakas. Hanggang sa matapos niya yung trabaho na pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Let's read dito po sa verse na to. Yan. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo na sa inyo. Kasi syempre si Paul, nakakulong siya So maging masunurin pa rin kayo kahit malayo kayo sa akin. No? Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, ito po pinakamahalaga, ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Lagi lang po tayong best effort. Everybody say, do your best. Kapag ginawa po natin yung best natin, God will do the rest. Totoo po yun. Pag binigay natin yung best natin, bahala na si Lord doon. Kasi alam niyo po, hindi naman talaga natin kayang baguhin yung mga sarili natin Lord, gusto ko po, mananalangin to. Lord, gusto ko ng pagbabago. Lord, gusto kong maayos ang relasyon ko dito. Lord, gusto kong ma-achieve to.
Pagpipray mo lang, then do your best, and then ma-amaze ka, magugulat ka kung paano ka pagpapalain ng Lord. Magugulat ka na, nagawa ko na pala dahil sa biyaya ng Diyos. Now, everybody say biyaya. Yun po yung lagi nating panghawakan. Mabuhay po tayo sa biyaya na nagmumula sa Diyos. Kasi hindi po talaga natin kaya. Hindi natin kaya ang mga bagay na ito na pinag-uusapan natin. Now, always choose obedience over convenience. Kasi po, ang dali po talagang piliin yung convenience eh. Yung madaling gawin kaysa sumunod. No, mahirap magpakumbaba at sumunod sa Diyos. No, mas madali kasing sundin yung nararamdaman. Mas madaling magalit kaysa, alam mo yung magkimkim ng galit at magpatawad. Mas madali yun eh. Sumigaw ka na agad, di ba? Tapos na. No? Yung gusto ng sarili mo, mas madaling gawin. Yun yung convenient eh. Nandun yung comfort zone mo. Pero yung pinagagawa ng Panginoon na pagsunod, yun yung challenge sa atin. Pero alam niyo po, mga kapatid, no, it is always worth it to obey. Laging tamang desisyon pag yun ang pinili mo, yung sumunod. No, kasi ang pagsunod po equals blessing. No, may blessing po sa pagsunod. No, hindi ka talo sa pagsunod. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka talo, kapatid. No, when you follow Jesus, you win eternity. Grabe, no? Grabing reward. Pinakamatinding reward na matatanggap mo sa buhay mo, yung eternity. No, sino dito gusto ng eternity kasama ang ating Panginoon? Eternal life kasama siya. Amen. No? Kaya po, choose obedience. Ayaw na talaga niya. And the next slide po, in Luke 14:11, sabi dito, for anyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. No, ang Diyos mismo ang magtataas sa iyo. No, God exalted Jesus, gave him the name above all names, no, because he obeyed. Medyo mahirap po talaga yung pagsunod, no, magpakumbaba. Pero pag sumunod ka hanggang wakas, ikaw ang panalo. Amen? So, halimbawa, sa mga kapitbahay nyo, sino dito nagtatalo sa dumi ng aso? Yung dumi ng aso nyo, andito sa harapan ko. Linisin mo. Gulatin mo kaya. Ikaw na lang maglinis. Di gulat na gulat siya. Ay, bakit siya na naglinis? Hindi na dumakdak yung kapitbahay natin, nilinis niya na yung dumi ng aso natin. Mahirap, madali. Mahirap. Di ba? Ang tagal nyo nang hindi nag-uusap. Magkaaway kayo since birth. Ay, since birth. Gulatin mo, ikaw ang lumapit. Mas makipagbati ka. Mahirap, madali. Mahirap kasi habang lumalakad ka papalapit sa kanya, kumukulo yung dugo mo. Hirap na hirap ka ngayon kasi kumukulo-kulo yung dugo mo. Pero magpakumbaba at sumunod hanggang wakas. Kasi yun yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. No? Choose obedience. Everybody say, choose obedience. And last M po natin ay magsilbing ilaw sa buhay ng iba. Dear, ano mo na lang kasi ayaw na sa akin. Yan, magsilbing ilaw sa buhay ng iba. Let's read from Philippians 2:14-16. Sabi po dito, gawin ninyong lahat ng bagay ng walang reklamo, di ba? So, punta na tayo doon sa highlighted. Maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Hindi po pabuti ang mundo na kung saan tayo naroroon. Pasama po siya talaga. Sabi ko nga, Lord, spare mo yung mga anak ko kung ano pang ganong kasamaan ang mangyayari in the future kasi hindi natin alam at matitira sila pag umalis na tayo. So we pray for our next generation. Dahil pasama po ng pasama ang mundo, patindi ng patindi ang challenge sa mga Kristiyano. At yung pagsunod natin kay Kristo, pahirap din ang pahirap. Kasi iba-ibang level na yun na nararanasan natin ng mga rejection, ng mga problema, at mahirap po talagang patumbahin ang pride sa sarili. Pero once na magawa mo siya, no, itataas ka ng Panginoon. No, itataas ka ng Panginoon.
Kaya, give love, share your light, and share life. When you share the Word of God, the goodness of God, when you preach that Jesus is Lord, bumaba siya sa atin, para tayo iligtas, you are sharing life. Inaagaw natin yung mga kasamahan natin, yung mga kapamilya natin na hawak ng kaaway, na wala pang Kristo sa buhay. And when you share your love, you show your light, as Christians, magliwanag ka, makitang buhay ang Panginoon sa iyo. No? Tayo mismo, maging united. Sabi nga ni Paul, di ba? Yes, ang dami natin, dumadami tayo. You are growing in your faith. Pero yung mga pride ninyo, ang nagwawatak-watak sa inyo, ang nagtatanggal ng unity. Yun ang sabi niya sa mga Philippians. Kaya, may iba pa rin sa inyo, mapagmataas pa rin, yung iba pa rin sa inyo, you think highly of yourself, akala nyo pa rin, kayo pa rin yung magaling. Tanggalin na natin yon. Bitawan na natin, kusa na nating bitawan. Again, sabi nga, pagkusa, hindi ka kailangan pilitin. Gagawin mo ng bukal sa iyong puso. Again, mahirap, madali. Mahirap. Pero, magagawa natin yan dahil tutulungan tayo ng Panginoon. And let's take it from the example na pinakita ni Timothy and Epaphroditus. Na-mention din yun ni Paul. No? Sila kasi yung dalawa na ipinakita yung kung paano maging katulad ni Kristo. No? Si Timothy, alam natin, parang siya yung kanang kamay ni Paul. Nung nakulong siya, siya yung nagpatuloy ng ginagawa. Siya yung pumupunta sa mga Philippians, inaalam nila yung mga kalagayan ng mga anak ng Diyos doon, ini-encourage niya, kahit nare-reject siya, tuloy pa rin siya. And then, si Epaphroditus naman, siya yung ipinadala ng mga Philippians kay Paul para magbigay ng tulong. Kasi syempre, nasa kulungan siya, siya yung nagbigay ng mga pera, siya yung nag-abot ng mga tulong from them. No? At tingnan natin sa Bible verse. Sabi ni Paul dito, about kay Timothy, sa verses 20 to 22. Wala nang hihigit pa sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ganun yung pagmamalasakit ni Timothy sa simbahan. Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. Pero si Timothy, ang inaatupag niya ay yung kapakanan ng iba, alang-alang kay Kristo. No, kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. So sinabi niya doon, no, na halimbawang ipinakita ni Timothy like Christ. And then si Epaphroditus. Inisip kong kailangan ng papuntahin dyan ang ating kapatid na si Epaphroditus, na aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos, na isinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong sa akin. No? Ito ang ganda. Sabik na siya sa inyong lahat. So, syempre, parang ano siya, missionary, pinadala doon kay Paul, o tingnan mo si Paul doon, si Pastor Paul doon, at alamin mo kondisyon niya, magbigay ng gamot, ganyan. No? Ngayon, sabik na siya makita, syempre, tagal niya hindi nakapunta sa church. Nagkasakit siya habang nandun na nagbibigay ng help kay Paul. At matindi yung kanyang sakit. He almost died. Muntik na siyang mamatay. No? Tapos sabi dito, nag-alala siya dahil nabalitaan niya ninyong nagkasakit siya. Nag-alala si Epaphroditus na nalaman na ng church na may sakit ako, naku, mag-aalala sila, ayoko mag-alala sila. No, concern siya sa feeling ng mga tao. Na sana, hindi na lang nila nalaman na may sakit ako para hindi na sila mag-alala, ganyan. Pero alam nyo, in-spare ng Lord ang buhay niya, hindi siya namatay. At sabi ni Paul, kahit ako, binigyan ako ng joy ng Lord kasi kasama pa sa burden ko yan kung namatay si Epaphroditus. Alam nyo na tinding message doon? When you follow God, when you follow Jesus, hindi ka niya pababayaan. Magkasakit ka man, makaranas ka man ng problema. Alam mo, yung matinding problema mo niyan, bukas niyan, testimony na. No? Parang katulad yan, tinding testimony, mamamatay na ako, muntik na ako mamatay dito sa pagtulong. No, pero salamat sa Diyos. Itong testimony ko, dahil sumunod ako, dahil inalala ko ang gawain ng Panginoon, hindi ako namatay. Nabuhay ako. Now, sabi mo sa katabi mo, akbayan mo ulit. May problema ka ba? Testimony na bukas yan.
May struggle ka ba? Bukas lang, testimony na yan. Tuloy lang sa pagsunod. Choose obedience over convenience pa rin. Nare-reject ka ba? Para bang ang dami mong iniisip? Tuloy lang. Kasi bukas, testimony na yan. Sino gusto ng magandang testimony? Pumalakpak sa Diyos! The harder the problem, the greater the testimony. Kaya kung matindi man yung pinagdaraanan mo, kapatid, kumapit ka, baka hindi mo kayanin yung testimony mo. Yeah. Next slide na po tayo. Kaya nga sabi ni Paul, next slide po. Ayaw kasi sa akin yan. Sa verses 17 to 18, basahin natin lahat. 1, 2, 3. Kung ang buhay ko may ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Kagalakan sa Kanya, may ibuhos niya yung buhay niya sa paglilingkod. Maibuhos niya yung buhay niya sa pagsunod sa Diyos, sa pag-akay sa mga kaluluwa. Maibuhos niya yung buhay niya sa pagsisel group, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. No, sa pakikinig sa mga tao, ito ay tunay na kagalakan sa Kanya. Kaya tayo, alam niyo po yung mga ginagawa natin para sa Lord, hindi po yan masasayang. Papalitan po yan ng Lord ng kagalakan. Kaya magpatuloy lang po tayong sumunod. Amen po? Next slide na po tayo. Ayan. So in summary po, ano po yung 3 P's na dapat na nating kusang bitawan? First P, pagiging makasarili. Second P, pagyayabang. Third P, pagrereklamo at pagtatalo. Tanggalin na daw po natin yan kasi it will not help us. It will not unite us. It will disband your family, your community, your church. No? At yung kung sino mang mga friends mo, pwede kayong magtalo-talo at mawala ang relationship natin. Dahil dyan sa mga yan, dahil nga sabi nga po sa Psalms 133, yan. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. No? Amen po ba? Mas masarap mabuhay ng may unity, ng may iisang puso, kaysa yung watak-watak. Do you agree? Say amen. Last slide na po tayo. Kaya nga, para maging united tayo, ito yung dapat natin gawin. Magkaroon tayo ng kusang gawin ng mga bagay na ito. First, magkaisa at magmalasakit sa isa't isa. So alamin natin yung kung ano yung kapakanan ng iba bago yung sarili natin. Number 2, magpakumbaba at maging masunurin hanggang wakas. No, magpatuloy pa rin tayo sumunod sa Diyos. Nasundin natin ano yung inuutos ni Lord, gawin natin yung mga bagay na yan. And last M ay magsilbing ilaw sa buhay ng iba. Let your light shine. No, magliwanag tayo as Christians, no, as children of God. And next slide na po tayo. Kaya nga po in summary, no, kung sana nating bitawan yung sarili natin. Kasi yung sarili na lang naman natin ang nag-hold sa atin. No, at patuloy na tayong kumapit sa ating Panginoong Yesus. Kasi lahat po yan ay worth it. No? Ano ang worth it sa Tagalog? Sulit. Ano pa? Hindi ko rin maisip. Isipin natin. Assignment. So next week po natin. Hindi, joke lang. So dahil nga po dyan, sabi nga ni Paul, no, sa verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Jesucristo. And sa last slide natin, no, gagawin natin itong buong chapter na to, it's all about imitating Jesus. Think and love like Jesus. Sinong gustong, willing na i-take yung challenge na yan, na bitawan ang mga peace na yan? Say amen. Dahil dyan, bago po tayo mag-closing prayer, ay ini-invite ko po ang lahat na tumayo. No? So, sino po dito naniniwala, here in Powerhouse Church, tayo po ay isang pamilya. Tayo po ay united in Christ. Isang, ano lang po tayo, one mind, one heart, one soul.